Yo, so what's up everybody? Welcome back. Ito nga pala ang hari ng Ahon 3 leg, criterium leg dito sa Burnham Park. This is my third criterium race like ever. Latest ko is from September 26, 2023 sa hari ng Ahon din. Pero yun, today meron tayong parang 43 or 42 I think na players. This is age group 17 to 24. And then, yan, malaki yung field natin compared dun sa ibang mga naglaro today. And, I'm not expecting much really here. Kasama natin ang Pinecone Peloton ngayon. At apat kami dyan. Si Jericho, ako, si Jedwin, and si Brandon. So, tatlo kami. Ang protected namin sprinter dapat dyan is si Jedwin. Si Brandon. Pero yun ang ano namin, ang ni-imagine namin mangyayari, pero syempre imagination yan, and we all lack experience approaching this race. And ito, nakikita nyo ngayon is yung neutral lap. Starting kanina, nasa likod ako, and I'm just trying to claw my way back in sa harap para sana makapwesto bago tapos yung neutral lap, kasi pangit ng pwesto sa likod eh. And so far here, medyo okay na yung pwesto ko. Feeling ko okay na yung siguro yung 7 or 8 na tao sa harapan ko. Medyo di na siguro prone sa semplang yan kung sakali. And then medyo mas makikita mo lahat ng galaw kung maintain ko yung pwesto na yan. So for me, yan yung ideal na pwesto sana nung magsa-start. Pero since neutral pa lang to, hindi pa to yung actual na race, wala pa masyadong ganap dyan. At meron tayo dito team Reptiles, Aerofit, tapos team Kakabitan, and then meron din tayong may iba pa tayong mga teams dyan na hindi na banggit pero andyan sila. So malalakas yung mga yan. Ako dyan, paslit lang. Lahat sila pare-parehas magkakasunod yung number. Ako lang yung nasa may 300 yung number, kakaiba. So yan, andyan nakakwentuhan ko pa dyan si Kim kung paanong kung kamusta na kakamustahan pa sa neutral lap. So yan, ang neutral lap natin medyo okay pa. Dito siya sa yan yung ruta sa sinarado yung isang lane dito sa may Golf Park Road. Tapos bababa ng Kisad yan, dire-diretso na yan hanggang sa Baguio City Library, then pabalik ng finish area or sa may Burnham Park, lapit-lapit doon. So ano bang mangyari dito? Forward. So saglit na lang yan para sa inyo, sa mga viewers. Movie magic, makikita nyo dito kung paano ako mapa-atras para sa position ko. So parang dami na nila agad sa harap, then ni-stop sila dito sa pinastop nung komisor natin, yung neutral dito. Yan, kita natin si Jedwin and si Brandon and si Jericho dyan. Magsa-start na tayo dyan. So ilang seconds na lang magsisimula na yan. Paakyat agad eh. So pwede pa sila naka-clip in na and nakaset na yung gear. And then ako, hindi ko pa alam kung makakaabot ako ng ganyan yung gear. Ang bigat-bigat ng gearing ko kasi naka 30 na 53 T yung chain ring ko. Tapos 32 T's lang yung cogs. So, hindi ko siya kinambyo kanina sa big ring. Nasa small ring ako at that moment para sana makapagtipid ng ng energy. So yan, unang banat agad. Makikita natin ang dami na swamp na ako. Right then and there, I felt like this is gonna be a bad one. Mahirap siya, mahirap yung yung field kasi ako yung tagahatak para sa amin supposedly. Pero wala kasi akong rear cam footage, so hindi ko alam kung anong nangyari dito. Meron tayo dito naka Andot jersey, hari na akong jersey ata to si number 87
83 pala. So, ang goal ko lang dito, nung nasa isip ko lang dito, mag-move up lang muna. Move up sa field. Pero, masakit kaagad yung unang pasok sa ahon na yun. Tapos yung mga ganyan na mga gaps, nakakainis. Kailangan i-shutdown yan as much as possible. Pero, wala yung power. The power was just simply wala talaga yung power today. It's not my day today, pero I would like to share this kasi ang rare ko mag-race. So ang rare din na may footage ako. Wow. May footage agad yung pangatlong race ko. So yan, supposedly hinahabol ko na yung pero parang nagko-coast pa ako hindi ko maiyapak. Pero siguro sabog na yung pinaka best description ko sa legs ko dyan. Parang sabog na parang nakakainis na yung feeling, hindi na maganda. Tapos nauuhaw na ako agad. And then right after this lap, parang sama na agad ng pakiramdam ng tiyan ko kasi sabi ko 2 hours before dapat nakakain na ako for the last time. Pero imbes na nakakain pa ako for the last time, imbes na nakakain ako last time, nagutom ako kasi kumain pa ako. Actually ito, sobrang alanganin ng corner na to para sa akin. Yung iba kasi hindi nila nakukuha yung mas race line. Hindi ko din alam kung kinukuha ko yung race line, pero feeling ko, pag nakikita ko kasi mga drawing sa social media kung paano kukunin yung race line, yan yung sinusundan ko So makikita nyo yan mamaya kung paano ako lumiliko. So this is officially our first lap after the gun start. Ang layo na ng harap, wala na. So dyan na stretched out na siya. And then dito ko na naramdaman yung unang kagat ng sakit. Tapos yan merong bumabara sa atin. Oy, tabi, sabi ni kuya dyan Tapos pinutol siya. Pero ako, wala na rin talaga akong power maghabol dyan. Wala na talaga, napagod na. So after ng overtake na ni oh my goodness, nakalimutan ko yung pangalan. Sorry. Pero essentially after that, halos wala na. Yung pag nag-overtake na ako dito kay number 93, basically it's just me. Kaya so fast forward tayo konti dito. Fast forward natin yan. Hiyaw. Isa ko na lang yan. Hindi ko na ma-close, hindi ko na mahabol. Naiwan na din lang naman yung nasa likod ko. Essentially I was alone at that moment. Nahiwalay na, naiwan ko na yung parang overtake ako kay number 93, naiwan na sila. Then basically mag-isa ko na. Then yun, bigla akong nakita to si Clyde. Magkita kami, yun pala, nasemplang pala siya, tinulak niya yung bike. Nakuwento niya sa akin kanina, sabi niya nasemplang daw siya. Pero essentially pagod na ako dyan, wala nang karga. Si Clyde meron pa yan, may gana pa ata yan mag humabol. So most likely hahabol yan. Pero coming into this race, I was planning na kapag andito, dapat nag-i-effort ako dito Pero it felt different dun sa track read. Nung track read, medyo matulin-tulin dito Pero nung ito na, medyo mabagal na. Hindi na ganun ka-smooth yung apak. May kontra na. Siguro pagod na din sa trabaho. Pero yan, essentially papalitan lang kami dyan. Smooth lang yung apak. Pero I was trying to conserve every bit of energy I can, kasi lililingon ko din si Gedwin dyan kung andyan pa sila. Ang plan namin dyan is I was thinking at that moment na parang balik na lang ako sa kanila and then try ko hatakin just in case meron pa silang power. Kasi pag may team na hatak, dun mo maximize talaga yung energy saving pag teammate mo din yung kasama mo. Kasi
parang kakilala mo eh. Medyo kakilala. At least. Kasi ngayon lang din kami talaga nagbike niya mga si Gedwin. Na patag-patag. Kasi lagi kaming kakapilang sa Arteus eh. Yan, kita natin si Clyde dito. Medyo okay naman yung hatak niya. Siguro yung takbo namin dito mga 33, 35. Especially nung medyo palusong na. And then dito sa corner na to, hindi siguro ako yung best na pagka-corner. Pero medyo nagkaroon siya ng gap dito eh. And then nag-effort siya nung after nung corner. Pero hindi ako nag-respond kaagad. I was just trying to alam kong pag nasa mga corner na sa baba, mahahabulan din natin. Mahahabulan ko din siya doon sa mga corners na yun. So that was originally the plan, kaya hindi rin ako masyadong nag-effort din. Although nagdagdag din ako ng effort, of course. Yan, so kung dito pa kayo, I would like to ask you to check out other contents dito sa sa Facebook feed ko or sa YouTube feed. Check nyo na lang kung anong meron dyan. Meron naman siguro suggested dyan. Hindi ko pa alam. Pero I'm still starting out here. Still trying things out. Please bear with me. So yan, nakadikit na ako sa kanya. Wala pang isang corner pa lang. And then I think mo-overtake ata ako dito eh. Mo-overtake ako dito. By that point, nagpapahinga na lang talaga ako. Tinatry kong i-push yung kung ano pa yung meron na ano sa akin. Sakit na ng tiyan ko kanina. Hindi naman ako nasusuko sa effort. Hindi ko mapunta yung mai-push yung power eh. Hindi ko ma-put down eh. So masakit lang yung tiyan ko talaga. Ang hirap huminga. Tapos yan, sinasara nila yung corner na yun kasi ang daming sumisemple lang dun eh. Ayan, si Clyde may motivated pa maghabol yan kahit na medyo malayo na yung field. Actually yun, nasa may bridge na sila yung field eh. Yan yung main na peloton. Main peloton, siguro yan yung next big group, if I may say it like that, na andun lang sila, magkasunod lang namin. Pero at that point, I'm so gassed. Inantay ko na lang na sina Gedwin and si Brandon, kasi nakikita ko na sila siguro mga 6 or 7 seconds away from me. So inantay ko na lang sila dito. Lingon na ako ng lingon dyan, like waiting. Fast forward natin ulit hanggang sa dito, kasi meron dito na pakakadikit na si Gedwin dito eh, tsaka si Brandon yan. So at least makakapagpahinga na ako finally makakapagpahinga na after pulling or after going alone. Hindi ko alam din kung anong nangyari sa kanila, kung bakit hindi sila nakatutok sa akin. Siguro naiipit din sila dun sa likod kanina. And then I think yun siguro nga yung nangyari, naiipit siguro sila kanina. Haven't asked them, we haven't had the time to talk about yung personal race experiences namin today. Pero yan, pupush naman makaka-trangko naman tayo dyan. Pero yung corner lang talaga din, meron talaga akong choice na line na kinukuha. Pero I'm starting to think na hindi optimal, pero at the moment parang iniisip ko, yun yung best na line na kukunin ko. So dito nakapagpahinga na ako. I was hoping na yung next lap makakuha na namin yung pero here, disaster strikes pare. Pang! Pedal strike si Edwin. And then napa-U-turn tayo. So bigyan natin ng konting lagyan natin ng rewind natin. At that moment, parang feeling ko, race over. U-turn na ako eh. Parang ayoko na nga bang umakit din eh. So nakahabol na yung number 83 sa akin. So parang dinalala lang ni Gedwin at saka ni Brandon sa akin si number 83. And then after that, sabi ko, go Gedwin, kaya pa ba, go natin. Tapos nung nakita ko nang hindi niya pa naayos yung bike niya, tapos naka heavy gear pa siya, parang sabi ko nito, nakuwalanganin na to bro. Tapos I was putting in a hard effort para humabol lang dun sa
sumunod kay Brandon sa number 83. 93. So dyan, naputan ko siya nung papahinga na siya dyan. I just give it a steady effort, straight towards the finish. So wala naman masyado actually nangyari dyan. Papalitan lang kami. May nahabulan pa kami isa. Hindi ko alam kung anong nangyari dun. Papalitan na lang kami for siguro 2 laps. 2 laps ba yan? Or 2 laps. 2 laps, and then after that, that's essentially the last lap. Kaya huling akyat na yan. Hindi ko alam kung okay lang bang haba ng turns ko ng trunk ko. Ideal ba yun? Hindi ko alam yung ginagawa ko. I'm really a beginner in road racing or road cycling. Racing, bike racing kung tutusin kasi the number of races that I had. Pero yan, papunta na tayo sa race finish. Makikita na natin kung paano tayo ang diskarte. Yan, nag-stop na rin siyang nag-stop na siyang nagsa-stop na magpedal, and then sabi na last na. And then I could have played this one better kasi parang ang layo-layo pa para mag-sprint ako. And then hindi ko din naman kilala kung sino yung number 93. Kaya yan, I just went for longer effort, longer sprint, and then he just came popping by on my side. Pero kudos team, nakuha niyo yung sprint, pero sucks man. Just hope na I could have played it a little bit better. Hopefully next time makasabit na tayo sa pack and wala na hindi na tayo makuha sa mid crash or anong tawag dito, mid crash or bad positioning. So that's all for today. I hope you like this video. If you like this or like this type of content, feel free to follow me. I'd be creating more of these if okay siya. And then if you like to see more videos, check my page or my channel. Depende kung saan kayo nanonood yan. So, thank you. Goodbye.